Lea, may naparusahan na ba dahil sa prank call sa 911 hotline? Magandang tanghali sa iyo, Ella. So far, wala pa naman napaparusahan dahil sa mga prank calls. Subalit, sinabi nga ng PNP na kapag paulit-ulit silang gumawa ng prank calls, automatic na mabablock na sila at hindi na makakalusot ang kanilang mga tawag sa panahong totoong nangangailangan na sila ng tulong. Madalas pa rin nga na nakasusumpong ng prank callers ang mga nagbabantay sa 911 hotline. Ayon sa Philippine National Police, ang mga false information at mga hindi seryosong tawag ay labis na nakaapekto sa kanilang serbisyo. Kaya ang panawagan ng PNP sa publiko, iwasan na ang pagtawag sa National Emergency Hotline na ito upang mas madaling makakontak ang mga higit at tunay na nangangailangan ng tulong. Sa sistema na yan ay kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry. At upang mas mapalawak pa ang pagsaserbisyo ng Unified 911 System, unti-unti na rin itong inilunsad sa iba't ibang rehiyon, gaya na lang sa Ilocos Norte, Isabela, Leyte at Iloilo. Ayon kay Police Regional Office Acting Director Police Brigadier General Randolph Tumanyo, ang activation ng kanilang command center sa Leganes ay magagamit sa mas mabilis na emergency response. Mapapalakas din aniyan ito ang enforcement, fire, medical at disaster response sa kanilang rehiyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na pag-iibayuhin ng PNP ang serbisyong ito sa mamamayang Pilipino. We are fully committed na ang responses nito ay magagawa namin sa kahit anong oras. At we are committed para ito po ay mas mabilis, mas tapat at nararamdaman ng ating kababayan. Dagdag ng PNP, Ella, nakakatanggap sila ng nasa 33 to 35,000 na tawag araw-araw sa Unified 911. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan.